Si Gigi Delana, ipinanganak bilang Mary Gidget Orfano Delana noong Setyembre 24, 1995 sa Olongapo City. Lumaki siya sa Laguna kasama ang kanyang ina, si Imelda, na naging malaking inspirasyon sa kanyang pagnanasa sa musika. Nag-aral siya sa Calamba Doctors College at sa Colegio de San Juan de Letran. Sa kabila ng mga hamon, kabilang ang paglaban ng kanyang ina sa metastatic breast cancer na pumanaw noong Mayo 2024, patuloy na nagsisilbing inspirasyon si Imelda sa kanyang buhay at karera. Nagsimula ang kanyang karera sa musika sa edad na 7 taon. Sumali siya sa reality talent competition na Popstar Kids kung saan naging grand finalist siya sa ikalawang season. Pagkatapos nito, naging bahagi siya ng grupong Sugar Pop sa SOP at nag-perform din sa 8 Bulaga sa segment na Ikaw at Echo, ka-voice ni Idol, kung saan naging grand finalist siya at ipinamalas ng kanyang husay sa pag-impersonate kay Jennifer Hudson. Noong 2020, sumali siya sa Rise Artist Studio, isang artist management division ng Star Magic, at gumanap bilang Love May sa pelikulang Four Sisters Before the Wedding, isang prequel ng Four Sisters and a Wedding. Bilang frontwoman ng banda na Gigi Vibes, dating Serenata Strings, nagsimula silang mag-livestream sa YouTube at social media platforms tuwing Miyerkules at Sabado. Sa kabila ng mga hamon tulad ng hindi maayos na internet connection at kakulangan sa kagamitan, patuloy nilang pinasaya ang kanilang mga tagahanga. Ang kanilang cover ng kantang Bakit Nga Ba Mahal Kita ay naging viral at nagpasimula ng Bakit Nga Ba Mahal Kita Challenge hashtag sa TikTok na umabot ng mahigit 40 million views noong 2022. Inilunsad ni Gigi ang kanyang debut album na Gigi Delana na naglalaman ng 8 orihinal na kanta at 2 bonus track. Kasama sa album ang kanyang breakout single na Sa Kalam at ang official soundtrack ng seryeng Viral Scandal na Nasa'yo Ako. Bukod sa musika, pumasok din si Gigi sa mundo ng pag-arte. Gumanap siya bilang Heart sa seryeng Hello, Heart kasama si Gerald Anderson na ipinalabas sa streaming platform na iQIYI. Ayon kay Gigi, bagamat ang musika ang kanyang pangunahing passion, natutunan niyang mahalin ang pag-arte dahil sa pagkakataong maipahayag ang emosyon at karakter sa pamamagitan ng iba't ibang papel. Bilang isang batang mga awit, dumaan si Gigi sa mga pagsubok tulad ng mga pagkatalo sa auditions at pagtanggi mula sa ilang banda. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Ang kanyang banda at ang kanyang ina ang nagsilbing lakas niya at inspirasyon upang magpatuloy. Ayon pa sa kanya, ang kanyang ina ang unang naniwala sa kanyang kakayahan at patuloy na nagsisilbing gabay sa kanyang paglalakbay. Sa kabila ng mga tagumpay, nananatili si Gigi na mapagpakumbaba at tapat sa kanyang mga pangarap. Nais niya magpatuloy sa paggawa ng musika, magtanghal sa iba't ibang bahagi ng mundo at makipagtulungan sa mga mahuhusay na artista. Ang kanyang pangarap ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi pati na rin para sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ina na nagsilbing inspirasyon sa kanyang tagumpay. Si Gigi Delana, bagamat minahal ng marami bilang isang talentadong mga awit at aktres, ay nakaranas din ng ilang kontrobersiya sa kanyang buhay at karera. Matapos ang isang aksidente sa sasakyan noong Mayo 2023, naging biktima si Gigi ng mga scammer na nagnakaw ng pera mula sa kanyang bank account na sana'y gagamitin para sa pagpapagamot ng kanyang ina na may stage 4 breast cancer. Ayon sa kanya, tinawagan siya ng mga scammer at sinabi pang get well soon po kay Ma'am Gigi habang patuloy nilang kinukuhang laman ng kanyang account. Noong Mayo 2023, habang nagpe-perform sa Ilocos Norte, bigla umunong nawalan ng malay si Gigi sa entablado. May mga nagsasabi na ito'y isang padiva na taktika at may mga nag-akusa sa kanya na siya'y nagkunwaring nawalan ng malay upang makaiwas sa pagtatanghal. Gayunpaman, ang kanyang banda at mga taga-suporta ay nagsabing siya'y talagang hindi magandang pakiramdam at kailangan ng medical na atensyon. Ayon sa ilang ulat, si Gigi ay umano'y banned mula sa ABS-CBN dahil sa umano'y paglabag sa kanyang kontrata sa Star Magic. Sinabi ng talent manager na si OG Diaz na si Gigi ay hindi nakakapag-promote ng kanyang bagong kanta sa mga television shows dahil sa mga isyung kontraktual. Gayunpaman, wala pang opisyal na pahayag mula kay Gigi o sa Star Magic ukol dito. Si Gigi ay kasangkot sa isang skincare brand na tinatawag na G Cosmetics. Ayon sa mga investors, hindi umano sapat ng kanyang promosyon para sa produkto na nagdulot ng pagbaba ng benta. May mga nagsasabi ring ang mga checking ibinayad sa kanya ay hindi na-cash na nagdulot ng mga legal na issue. Wala pang opisyal na pahayag mula kay Gigi ukol sa aligasyong ito.
May mga ulat na si Gigi at ang kanyang banda ay nagkaroon ng issue sa ilang provincial shows. Ayon sa mga organizer, si Gigi ay nagdemand ng mas mataas na talent fee at hindi umano nakipagtulungan ng maayos sa mga staff. May mga nagsasabi ring siya ay nagkunwaring nawala ng malay upang makaiwas sa pagtatanghal. Sa kasalukuyan, aktibo si Gigi Delana sa kanyang karera bilang mga awit at aktres. Noong Enero 29, 2025, nag-guest siya sa segment na Hide and Sing ng It's Showtime kung saan nag-perform siya bilang isang mystery singer at muling ipinamalas ang kanyang talento sa harap ng mga tagahanga. Ang kanyang pagbabalik sa ABS-CBN ay nagpatunay na hindi siya banned tulad ng mga naunang ulat. Kasama ang kanyang banda na The Gigi Vibes, naghahanda si Gigi para sa kanilang Rated Gigi 2.0 US Tour na nagsimula noong Pebrero nitong taon. Ang tour ay magdadala sa kanila sa mga lungsod tulad ng San Francisco, Anchorage, Guam at New Orleans kung saan inaasahan nilang muling makapag-perform at makipag-ugnayan sa kanilang mga tagahanga. Sa kabila ng mga hamon, patuloy na sumusulong si Gigi Delana sa kanyang karera at negosyo at umaasa siyang malalampasan ang mga pagsubok na kinahaharap. The happiness that I feel inside when I'm performing and when I'm looking at the audience, at their eyes, it makes me feel loved. I started competing, Popstar Kids, and then I got into Tawag ng Tanghalan. My mom, when she discovered that I can sing, and in that moment, I started to listen to Celine Dion, to Whitney Houston, Mariah Carey, and Regine Velasquez. But mostly when I was a teenager, maybe 14, 15, or 13 years old, I started listening to Hayley Williams. I started listening to Avril Lavigne songs, to Alanis Morissette songs, because I really, really love alternative. Actually, it's so overwhelming to see the people again. Music is my passion, but I will take every opportunities, like acting, dancing, hosting. I love acting also, because when I started acting, I really felt that it's really different from singing. It's more on putting your emotions on that character. It's becoming that character. 5 years ago, I was really, really depressed. I don't think of pursuing my career anymore. I was rejected by auditions, and I'm too lazy. 5 years ago, I'm too lazy to pursue my own career.